eto guys, these are all positive energies kasi sentrong-sentro ng energy nyo guys ay energy ng good luck, good fortune, swerte. No, gitnang-gitna pa siya dyan. Mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, maaari kayong makatanggap ng balita, good news, no, na may kinalaman sa pagtatrabaho, pagnenegosyo, kabuhayan, kaperahan to in general. Let's say for example, meron kayong ina-applyan ng trabaho, pwede na kayong makatanggap ng update or balita, good news, no. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong June to July para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Yung New Moon ngayong June mga kapiksi ay just sa June 6. Tapos yung next na new moon naman ay sa July 5 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin yung mensahe para sa inyo. We have full moon in Cancer, a personal issue reaches resolution. Nababasa nyo ba guys? Yan. So, for some of you guys, this is a very good news, Pisces, kasi ibig sabihin nito, nagkakaroon ng solusyon, no? Yung mga problema na pinagdadaanan nyo sa inyong buhay, mga kapiksi, okay? Kumbaga parang si universe na yung magde-deliver ng mga solusyon sa inyo, kailangan nyo na lang ng mag-take ng action, kumilos. Kumbaga parang ipapadala yung sagot sa inyo, 'di ba? Tapos kayo na yung bahalang mag-implement nun, kumilos para maging effective yung mga solusyon sa mga problema mo mga kapiksi. Okay? So yan yung message sa inyo. Attune to the moon guys, it may be best to move towards what you want in a sideways manner. So kumbaga ibig sabihin nito, dahan-dahan sa ating pagdidesisyon, wag kayong magpadalos-dalos, wag kayong magpadala sa bugso ng damdamin. Still in track kumbaga parang still nakafocus pa rin kayo sa nakafocus pa rin yung attention nyo dun sa bagay na gusto nyo gawin, pero wag masyadong magmadali guys, kasi kaya nga tayo merong kasabihan na ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim, and sometimes hindi natin na-enjoy, no, yung ating journey, yung ating paglalakbay sa buhay kasi masyado tayong nakafocus dun sa mga goals natin na hindi na natin, napapabayaan na natin yung time na mag-enjoy tayo, appreciate kung ano yung mga bagay na nasa paligid natin, mga kapiksi. Okay? Alright. Pero of course, still be responsible enough para matupad yung mga goals nyo sa buhay mga kapiksi. Kung meron kayong mga heightened emotions guys, no, meditate to soothe heightened emotions. Ibig sabihin kung meron kayong mga nararamdaman na hindi masyadong kagandahan, mga negative emotions, meditation talaga yung susi dyan guys, kasi kapag nagme-meditate kayo, nagsusubside yung momentum of thoughts nyo and gumagaan gumagaan yung inyong pakiramdam mga kapiksi, na divert yung attention nyo sa ibang bagay, gumagaan yung pakiramdam nyo. Okay? Don't be clingy, wag kayo masyadong maging clingy, wag masyadong reklamador, ganyan. Yung mga mahilig magreklamo sa buhay, parang wala nang ginawa, wala nang makita kundi problema. Meron akong kakilala gano'n, no, yung tuwing kakausapan mo siya, parang palagi niya sinasabi, ang problema kasi ganito, ang problema kasi ganyan. So parang lahat na lang ng sitwasyon na ibigay mo sa kanya, palagi siyang may nasisilip na problema. So if that's you, kung ganun ka din mga kapiksi, maaari ka mag-change ng mindset mo, kasi ibig sabihin mas nakikita mo yung nega kesa dun sa positive mga kapiksi. Okay?
And for some of you, have you had enough family time lately? Baka nakakalimutan mo na yung family mo, baka puro sarili mo, no? This is the best time to patch things up with your family and magkaroon naman kayo ng mga bonding times together. Okay? So, comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mensahe na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong new moon season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong mid-year sale, napakalaking sale. Magbibigay ako ng 20% na discount until June 30 sa lahat ng mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda and madami na tayong success stories dyan. And guys, no, meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, mga kapiksi. Para naman yan dun sa mga guys na merong third party situationship. So, mag-avail na kayo. Opening sale tayo, guys, extended until June 30. 30% discount naman, guys. Kaya avail nyo na yung mga courses na yan. So, Pisces, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito, guys, these are all positive energies kasi sentrong-sentro ng energy nyo, guys, ay energy ng good luck, good fortune, swerte. No? Gitnang-gitna pa siya dyan. Mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, maaari kayo makatanggap ng balita, good news, no, na may kinalaman sa pagtatrabaho, pagnenegosyo, kabuhayan, kaperahan to in general. Let's say, for example, meron kayong ina-applyan ng trabaho, pwede na kayo makatanggap ng update or balita, good news, no, pwedeng natanggap na kayo sa trabaho, pwedeng nasa next level na kayo, di ba? Mga ganyan-ganyan. Or kung investment naman, pwedeng investment din para makatanggap kayo ng invitation for investment or additional na kaalaman sa pag-invest. Tapos maaari itong magdala ng swerte sa inyo o kaya naman magsisimula yung magandang daloy ng swerte sa inyo kapag ka na-close itong mga deals na to, kapag ka natuloy yung mga negotiations sa salaries nyo or nagkaroon kayo ng job offer, mga ganyan-ganyan, guys. Parang doon na magsisimula yung magandang pag-ikot ng swerte sa buhay. For some of you, guys, no, although parang meron din ditong reminder na mag-ingat kayo sa padalos-dalos na pagdedesisyon naman, guys, kasi 'di ba minsan alam niyo yung mga ano ba tawag doon, gamo-gamo, 'di ba, yung mga gamo-gamo, saan sila umiikot, 'di ba, sa ilaw. Yun yung nila, parang dun sila attracted sa liwanag. Kapag ka imagine mo, kapag kayong gamo-gamo, let's say for example, hindi pa uso yung mga ilaw dati, 'di ba, mga kandila lang, mainit, no, nasisilaw sila sa liwanag, pero nakakapaso, so kumbaga parang danger yon para sa kanila na hindi nila nare-realize. So, ganun din yung pahiwatig sa inyo, mga kapiksi. Kumbaga, wag kayo masyadong magpadala sa sobrang liwanag na mga ino-offer minsan, kasi if it's too good to be true naman, baka magdulot naman yan ng kapahamakan sa inyo. So, ibig sabihin, take your time kapag magdidesisyon kayo, especially sa mga kontrata, sa mga offers, di ba? Whether investment yan, sweldo, or whatever, make sure na legal. Pati dun, guys, sa narinig ko yung mga lupa, no? Mga properties na binibili nyo. Sometimes, parang masyadong mura. Akala nyo goodbye, di ba? Yun pala, pwedeng may problema sa lupa, pwedeng may problema sa titulo, pwedeng may problema sa
baka yung mga amilyar hindi updated yung bayad, yung mga ganun. So imbis na nakamura kayo, baka o kaya dun sa construction, baka naghahanap kayo ng gagawa ng bahay nyo, nakamura kayo ng gagawa, yun pala baka pagsamantalahan kayo sa mga materyales or yung mga ganun-ganun mga kapiksi. So yun yung parang paalala dito guys, na make sure na nag-iingat kayo, no? Get more information, wag masyadong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon. Take your time, alamin yung dapat na alamin. Swerte din kayo sa guys, sa pag-ibig, sa relationship. For some of you, merong manunuyo sa inyo guys. Pwedeng bagong person ito na manunuyo sa inyo. Liligawan kayo, ganyan. O kaya naman, old person. Pwedeng same specific person mo right now if you are in a relationship, na parang liligawan ka ulit, susuyuin ka ulit, ganyan, para manumbalik yung dati nyong relationship mga kapiksi. But definitely, ayan merong manunuyo sa inyo guys, and mararamdaman nyo rin na parang sinuswerte kayo sa pag-ibig right now. So ito guys, dobleng combo ito, no? Swerte na kayo sa kaperahan, and at the same time swerte din kayo sa pag-ibig mga kapiksi. So, for some of you, so for some of you guys, parang itong person na to, itong dadating na person na to, parang siya yung magiging sagot sa sugatan mong puso, no? Fixing a broken heart, yeah. So, pwedeng siya yung kinikilig na naman kayo, mga kapiksi. Kinikilig ako sa inyo eh. So, pasensya na guys, natawa ko kasi kinikilig ako. Anyway, yun nga. So, parang dadating itong person na to, and siya yung magiging, solusyon sa iyong sugat ng puso. Sabi nila, di ba, para daw mabilis yung pag-heal ng iyong broken heart is another love life, di ba? Pero for me, mas masarap mag-isa, na nag-heal ka mag-isa, kaysa yung kukuha ka ng ibang person para mag-heal ka, kasi sometimes hindi pa siya tuluyan nag-heal, no? Sometimes naalala mo pa yung ex-person mo dun sa bagong person, o kaya hinahanap mo yung ex-person mo dun sa no person. So parang unfair din sa bagong person. Pero if you are totally healed mga kapiksi, depende naman yan sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo, matatanda na kayo. Pero ito guys, parang ang nararamdaman natin dito is itong person na to, parang malaki yung magiging parte niya, no? Contribution niya para ikaw ay maka-move on and mag-heal ang iyong sugat ng puso. Okay? Pero ito guys, i-mind nyo yan sa comment section. Mind, swerte sa pera, swerte sa kabuhayan, swerte sa pag-ibig, kasi yan talaga both nararamdaman natin na suswertehin kayo, Pisces, ngayong no moon season. Okay? So, comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ito yung ating mga pampaswerte, subliminal guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.